Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na may reasonable certainty of conviction laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong inciting to sedition at multiple counts ng grave threats. Ugat nito ang kanyang mga pahayag noong November 23, 2024 kung saan sinabi umano niya na nagkontrata siya ng isang assassin laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, hindi maaaring ituring na biro ang ganitong mga pahayag dahil anumang banta laban sa mga opisyal ng gobyerno ay seryosong usapin at dapat imbestigahan. I remember a case in 2018 of a teacher who had made a similar threat online and was arrested by the PNP. He was not a public official. He was an ordinary Filipino citizen. This committee has to take into consideration that moment in 2018 because we are sending a message with the decision that we make today on probable cause. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, iginiit ng NBI na sinusunod nila ang parehong due process gaya ng ginawa sa isang kaso noong 2018 kung saan isang guro ang inaresto matapos magbanta laban noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto ng ahensya na pareho ang standard kahit sino pa ang sangkot. Samantala, sinabi rin ni FPG Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na hindi pangkaraniwan ang naturang banta, lalo na't mula ito sa isang nakaupong vice-presidente at umani pa ng pansin mula sa international community na nagtanong tungkol sa seguridad at katatagan ng bansa. Dagdag pa ng ilang mambabatas, kabilang si Senior Majority Leader Lawrence Defensor, na ang mga pahayag ng vice-presidente ay maaaring hindi lamang krimen, kundi isa rin impeachable offense o paglabag sa konstitusyon at tiwala ng publiko. This is not simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code. But this is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. Thus, it is a high crime regardless of whether it is a threat because of the gravity of this act by the Vice President. Samantala, sinabi naman ni mamamayang Liberal Party List at Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na ang naturang mga pahayag ay nagpapakita umano ng hindi maayos na pag-iisip at nagbibigay ng malinaw na larawan ng karakter ng bise. Sa tingin ko po, sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of VP Sara. Giit niya, dapat seryosohin ang mga banta lalo na't mismo si Vice President Sara Duterte ang nagsabing no joke ang kanyang mga pahayag. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.